Previously mga tropa, napanood nyo nga yung in-upload ko na kung saan sinabi ko napakarami na ngang nagpiprinting pero hindi totoo yon. Kailangan mo nga lang talagang targetin kung ano talaga yung mismong binebenta mo. Dapat aakma siya dyan sa pinaka-location mo at dapat alam mo rin talaga kung ano at sino yung tatargetin mo, 'di ba? Alam nga namang nagtitinda ka ng mga mugs printing, 'di ba? Pero ang mga customer mo or yung mga malalapit sa iyo mga estudyante. Syempre alam naman natin yung mga student hindi ganoon kalakihan yung kani-kanilang pera. Anyway, nandito na tayo sa part 2 kung saan tuturuan ko naman kayo kung papaano magsimula ng printing business ngayong 2026. Napakarami nang nagre-request sa akin kung papaano nga ba talaga mag-start ng printing na to. So etong sasabihin at isi-share ko sa inyo, base lamang to sa aking experience. Nasa sa inyo na lang din kung susundan nyo etong mga ganitong pinagsasasabi ko sa inyo at nasa sa inyo na lang din kung maniniwala kayo. Anyway, without further ado, simulan na natin. Mga tropa, unang-una, eto yung pinaka-fundamentals talaga kung magsisimula ka ng printing mo at inuulit ko, napakalawak ng printing business given na talaga yung pagpiprint mo ng documents. So eto na nga, number 1, kailangan mo munang manood ng mga tutorials kung saan saang channel. Halimbawa, eto, may napanood ka na tao na ganito, maghanap ka pa ng iba pang tao na pwede mong panooran kasi walang may printing business na alam niya na lahat lahat ng niche or lahat ng tungkol sa printing. Iba't ibang tao talaga, may iba't ibang specialty. Kagaya sa akin mga tropa, ang pinaka niche ko talaga or yung pinaka main product ko dito sa printing ko ay sticker printing. So habang nanonood ka ng mga tutorials dyan, nagbibuild ka na niyan ng confidence. Kumbaga, sa tingin mo ay kaya ko tong gawin. So eto yung gusto kong gawin. Eto yung pinaka main product ko. Kumbaga, i-hype mo to the point na hindi yung totally super na hype. Ang importante ma-adapt mo yung pinaka-information na sinasabi ng kung sino mang YouTuber yon or kung sino mang Poncio Pilato yon, 'di ba? Yun yung pinaka-importante. Wag ka lang magpapauto when it comes na bebentahan ka na ng ganitong product without knowing na akala mo ayun yung pinaka-original na presyo pero hindi naman. Yun yung pinaka-importante. Anyway, ayun talaga yung kailangan ninyo. Manood muna kayo ng iba't ibang tutorial kasi dyan kayo magbibuild talaga ng confidence at may isip nyo, kaya ko rin gawin to, pero wag totally super hype. Kailangan research is the key. Ayan yung number 1. Lahat alamin nyo yung tunay na presyo at syempre yung mga possible printer models na gagamitin ninyo, printer brands, iba't ibang printing, iba't ibang application, may mga iba't ibang printer na akma dito sa brand na to na gagawin mo, and etong application na to meron ding para dyan na printer, 'di ba? And syempre yung mga materials kung saan bumibili at syempre yung mga procedures. Ayan talaga yung pinakaunang-una mong gagawin. And sa suma total, research talaga ang pinakauna ninyong gagawin. Research is the key. And syempre, kapag ka nakapag-research ka na, nakapanood ka na lang mga iba't ibang YouTuber, iba't ibang YouTube channel, iba't ibang tao, mag-iisip ka na kung ano sa mga napapanood mo yung mga kayang-kaya mong gawin. 'Di ba? Mag-focus ka muna sa isang niche or mag-focus ka muna sa isang produkto. Kasi yung pagpiprint ng document, pagprint ng rush ID, pagprint ng kung ano-ano man na 1x1, 2x2, given na yan sa printing, 'di ba? So ang pinakaibig sabihin ko na pinaka-niche, yung pinaka-main produkto nyo, kagaya ng stickers, kung dyan ka magpo-focus, may napanood ka na YouTuber na kayang-kaya mo yon, mag-focus ka doon, 'di ba? And syempre kung sa mugs printing ka, mag-focus ka din doon muna. Dyan ka muna, isa muna ang popokusan mo, or t-shirt printing, 'di ba? May mga silk screen printing, may mga DTF printing ng mga damit, and may sublimation printing ng damit. And syempre yung mga nauuso ngayon, yung ribbon printing. And syempre may mga 3D printing din, 'di ba? Yung gagawa ka ng mismong pinaka-produkto kung saan mo siyang application gagamitin. Yung mga 3D printing.
And syempre, yung mga laser engraver. Ayan yung mga niche na pwede mong simulan. Mag-focus ka muna dyan sa isa kung ano yung kaya mong gawin dyan, and sobrang lawak pa ng printing business na yan. Mga tropa, lagi ninyong tatandaan, no one can serve two masters, diba? Kumbaga, focus ka muna sa isa, and eventually kung napapansin mo na humihina yung inyong pinaka main product, tsaka ka na lang magdagdag. Syempre, magre-research ka ulit, babalik ka ulit dun sa una kong sinabi, research is the key. And once na alam mo na yung pinaka main product na ibebenta mo, bukod yon sa pinaka printing ng documents, kasi nga given na yon pag may printer ka. So next mo na naiisipin kung sino na yung tatargetin mo dun sa mga naisip mo na produkto na ibebenta mo, yung mga possible mo na customers, iisipin mo na. Kagaya ko, may pinapanood ako before na YouTuber, and syempre napagpukusan ko yung stickers dahil nga syempre vlogger ako eh. Ang dami kong mga vlogs dyan sa mga nakakilala sa akin. Meron akong gaming channel, meron akong mga moto vlogs, and meron akong mga ganito, mga tutorials, di ba? May mga food trip vlog ako, di ba? Sa mga nakakaalam, sa mga nakakilala. So, sino pa ba yung mga possible kong bentahan? Syempre, yung mga kapwa ko din, YouTuber, kapwa ko rin mga vlogger, mga kapwa ko TikToker, di ba? Yan yung mga tatargetin ko. So ayun, nakaisip na ako, no? Kasi para sa akin, yun yung pinaka-trip na trip ko talaga. So eto, pinaka-sikreto, eto, ituturo ko sa inyo to. So iti-take advantage ninyo kung ano yung nasa pwesto nyo ngayon. So halimbawa, and syempre halimbawa, may mga member naman tayo na mga kung anik-anik dyan, no? So eto, sample na lang din, kung kayo ay nasa church ministry or meron kayong, or kung active kayo sa simbahan, di ba? Hindi yung parang simba-simba lang kayo dyan. Isa na yan sa pinaka-chance na pwede mo silang operan ng mga produkto mo, di ba? Good advertisement na rin yan. At malalaman na rin ng mga ka-churchmate mo na meron kang business ng printing. Pwede mo na silang i-take advantage, di ba? So, sa totoo lang naman talaga, pwede mo rin gamitin yang pagbi-business mo. Syempre, para sa ministry ninyo, kapag ka nagkakaroon ng event dyan, pwede kang magawa ng mga rep magnet, di ba? Pang mga giveaway, pang souvenirs dyan sa event ninyo. Halimbawa, anniversary, or kung anong merong event, di ba, sa church ninyo. So, huwag kayong manghihinayang. Syempre, sa una, magpapakilala muna kayo dyan. So, bigay-bigay muna kayo dyan, and eventually, magkakaroon kayo dyan ng mga inquiry na para magkakaroon ka na ng mga customers, di ba? So, kung kayo ay, ayan, active na active sa mga church, maaari kayong maagawa niyan. So, ako, honestly, may mga ka-churchmate ako before nakikita ako. Sa totoo lang, baka napapanood din nila ako, nahihiya lang din silang sabihin sa akin, napapanood kita. Kasi nakikita ko, gumagawa-gawa na rin sila ng mga rep magnets eh. And, ayun nga, di ba, mga tropa, i-take advantage nyo yung mga ganyang situation kasi nakakatulong ka na rin sa church ninyo kung magkakaroon kayo ng event, meron na silang pag-giveaway, hindi yung parang simpleng fellowship lang, di ba? Yun, di ba? Napakalaking technique talaga doon, at syempre, okay na okay din yon para sa akin, ha. Ewan ko kung mamasamain nyo yung punto ko na yon, pero napakagandang chance na rin nun, sa totoo lang, no? Or kung gusto nyo, para hindi na rin kayo gumastos, no? Di yung pinaka-ministry ninyo, syempre may mga budget naman yan usually, and ayun na, bumili kayo ng sarili ng printer, di ba? Kayo mismo yung gumawa, di ba? So ayun lang, and eto pa mga tropa na pwede ninyong i-take advantage. Syempre hindi naman lahat sabihin natin active sa ganyan, sa mga ministry, and usually yung mga nakakapanood sa atin, merong mga corporate jobs, di ba? Usually may mga nagbe-birthday sa mga co-workers ninyo, mga katrabaho ninyo, and syempre minsan kayo nakakatanggap kayo mismo ng mga regalo. Okay na okay din to pang giveaway, pang souvenirs nga din pag may mga birthday yung mga co-workers mo, and hindi ka nagagastos ng napakalaki. And mas maganda pa, personalized din yung ibibigay mo sa kanila, mas ma-appreciate nila yon. And kagaya ng nabanggit ko kanina, huwag kang manghihinayang sa mga pinamimigay mo kasi eventually yan sa mga co-workers mo magkakaroon rin yan ng mga inquiry kung magkakano or papaano or paano sila makaka-avail sa'yo ng mga pinamimigay mo sa kanila. Magtatanong yan, kaya mo ba yung ganito gawin? Kaya mo ba gawin tong ganyan? 'Di ba? Napakalaking technique nyon. Ayun, no? So,
at least meron na kayong mga target kung ano man yung mga plano ninyong gawin dyan, 'di ba? So mag-move forward na tayo sa number 4. Eto, meron na akong listahan dito kasi medyo mahaba tong vlogs natin na to, hindi ko kaya tong as in yung i-spit lang, kaya isinulat ko para meron tayong sunod-sunod na detalye. Kasi usually yung mga vlogs ko dito, hindi ako nagsusulat, ngayon lang talaga to. Kasi gusto ko sa inyong ituro to eh. So number 4 natin, bibili ka na ng produkto. Bibili ka na ng printer, ng mga materials. Kasi syempre na alam mo na kung saan nakakabili, alam mo na yung tunay na presyo. Number 4 ka pa lang bibili. Doon ka pa lang bibili kapag naalam mo na kung sino yung mga tatargetin mo, 'di ba? So i-replay nyo lang yung 1, 2, 3. Eto nga yung number 4. Dito ka pa lang bibili ng mga materials. And para sa mga listahan ng mga materials na kailangan mo for printing business, in the next topic na lang natin yan. Nandun yung mga presyo, kung ano talaga yung kailangan, kung magkano yung magagastos mo para makapagsimula ng printing. Next topic na natin yon, kasi eto, papaano pa lang to, papaano mag-start ng printing, 'di ba? So number 4, bibili ka nga ng materials, kung ano yung mga kailangan mo. Possible yan, computer, syempre, or kung meron ka ng existing na computer, hindi ka nabibili, 'di ba? Or cutter, kailangan mo niyan, manual cutter, halimbawa, platter cutter din, mga brands and printers, 'di ba? Bond paper, vinyl sticker, mugs, or kung ano pa man yung papasukin mo na niche, 'di ba? Or kung ano pa man yung product na ibebenta mo. At inuulit ko, given na yang print ng documents, dapat meron ka na palagi diyan na bond paper, 'di ba?